Good afternoon po sa lahat. Yan, sa mga makakapanood po ng short video po na ito this afternoon. Yan, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Sambahin po natin siya. Patuloy po natin siyang papurihan, sambahin sa ating mga buhay sapagkat siya ang ating Diyos na patuloy sa atin gumagabay, patuloy sa atin nagmamahal, at patuloy po sa atin nagtutuwid, nagtuturo sa ating mga buhay. At siya yung Diyos natin na walang lingid sa Kanya. Amen. Sa Diyos, wala tayong, kumbaga, ang Panginoon po natin, siya yung, kumbaga, siya yung Diyos na nagtutuwid sa ating mga mali na nagagawa or mga pagkakamali, diba, na nagagawa natin sa buhay natin. Andyan ang Diyos para siya po ay magtuwid sa atin, sa ating mga buhay. Siya po yung ating tagapagturo. Puri ng ating Panginoon this afternoon, mga kapatid, kaibigan. At ngayon po, araw po ng Monday. At nais ko po sa inyo ibahagi yung ibinigay sa akin ni Lord na mensahe niya ngayon sa unang Korinto chapter 13 verse 13. Ito po ay may kinalaman sa love, sa pag-ibig. Yan, sabi po dito sa unang Korinto chapter 13 verse 13, datapat ngayoy nananatili ang tatlong ito. Yan. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan. Ito po yung verse, ito po yung short, isang verse na binigay sa akin, sa atin ng Panginoon. Amen. Na pinakita dito na meron daw pong tatlong bagay. At yung tatlong bagay na to, which is una ay ang pananampalataya, pangalawa is yung pag-asa, at ang pangatlo is pag-ibig. Yan. Ito yung tatlong bagay na nabanggit dito sa verse 13 ng unang Korinto chapter 13. Pero sabi dito sa huli, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan. Pinakadakila. Pag sinabi po kasing pinakadakila, ibig sabihin pinaka-highest, 'di ba? Nakakataas, pinakadakila, amen, greatest, ganyan. And yun nga, na nabanggit dito ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Yan, napaka-importante po sa Panginoong Diyos ang pag-ibig, amen. Dahil ang Diyos po natin ay pag-ibig. Kaya kung bakit po tayo nagmamahal, amen, nakakaramdam tayo ng love sa ating puso kasi ganun po ang ating Diyos. Ang Diyos po natin ay mapagmahal. Minamahal tayo ng Panginoon kahit na makasalanan tayo, kahit na paulit-ulit tayo na nagkakamali, kahit na minsan matigas yung ulo natin, di tayo nakikinig sa Panginoon, pero andyan pa rin yung puso ng Diyos, di ba po? Minamahal tayo. Kaya sabi ng Diyos, magmahal tayo. Amen. Tinuturuan din tayo ng Panginoon, magmahal tayo. Mahalin natin yung mga nakapaligid sa atin. Amen po, yung mga tao na nakakapanakit din sa atin, di ba po, sa ating mga damdamin. Yan po yung importante din sa Diyos makita sa atin, na mahalin natin yung mga nakakasakit sa atin. And mahalin natin yung mga mahal natin sa buhay. Amen po. Pagharian natin sa puso natin yung pagmamahal. At dyan po ang Lord natutuwa, nalulugod kapag yung puso natin ay punong-puno ng love. Amen po. Kasi yung pagmamahal, amen, nakakaalis yan ng takot. Nakakaalis yan ng hiya. Amen. Kapag ikaw ay nahiya sa iyong kapwa, pero kapag naghahari sa iyo yung love ng Panginoon, naaalis yung pagkamahiyain mo. Amen. Kasi naghahari yung love. Naaalis yung takot mo. Amen. Kasi naghahari yung love sa puso mo. Kaya, yung turo sa atin ng Panginoon na panatilihin po natin yung pag-ibig ni Kristo sa puso natin. Iparamdam natin sa mga mahal natin sa buhay, higit sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga asawa. Amen. At ganoon din po sa ating mga kapwa-tao. At lalo na nga po, doon sa mga tao na sa tingin mong nakakasakit sa iyong damdamin, mahalin mo po ito, mahalin natin sila. Kaya dahil ang Diyos po natin ay mapagmahal na Diyos. Kahit kailan may po, hindi niya tayo kinamuhian. At nandyan siya para mahalin ka ngayon, bukas, at magpakailanman, mamahalin at mamahalin ka ng Panginoon. Kaya, yun lang mga kapatid, no? Mahal tayo ng Panginoon. Kaya magmahalan po tayo. Mahalin natin si Lord. Amen? So, yun lamang po yung sharing ko. Share namin, Lord, this afternoon. God bless us all po. And Jesus loves you and I love you all. Bye!